On this day today, in 312 AD, nangyari ang isa sa pinakamahalagang turning points ng history. Si Constantine ay di umano nakakita ng vision na siya ay magiging victorious over Maxentius doon sa battle at the Milvian Bridge outside ng Rome kinabukasan. At armed with sheer confidence with that vision, sumugod itong si Constantine at siya nga ay nanalo laban kay Maxentius. This has paved the way for the Christianization of the Roman Empire. Magpapasalamat siya sa Diyos ng Kristyanidad dahil doon sa vision na yon meron daw siyang nakitang krus at doon magsisimula na ikakasal ang Estado at ang Kristiyanong pananampalataya. Alam natin, mali ang ganitong pananaw, lalo na sa paglipas ng maraming panahon. Hindi ito ang tinuturo ng Biblia, but it actually happened. Hindi natin maaalis na ito ay nangyari, and therefore, bilang mga Calvinists, we can conclude na hinayaan ito ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tama ang mga bagay na ito, at totoo ang vision. Marami nagsasabi, hindi totoo ang naging vision na yon. Pero sa marunong na panukala ng Diyos, ito ay niloob niyang mangyari para sa kanyang mga purposes. Alam niyo ba na ganito, hindi nga pala ako Alam niyo ba na ito ang Diyos ng Biblia? Hindi siya nangungonsinti ng mali, ngunit hawak niya ang lahat ng bagay para sa kanyang mga purposes. At ito ang makikita natin sa passage na babasahin natin ngayon na kapag sa unang tingin, parang alam mo ang sinasabi niya, naintindihan mo, pero ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin? Basahin natin ang Genesis 30, verses 24 to 43. May makikita tayo dito na interplay ng mga bagay na maling ginagawa ng tao, pero hinahayaan ng Diyos hindi para konsintihin ng tao, kundi para ipakita ang mga purposes ng Diyos mananaig sa kabila ng mga kasalanan at kabalastugan ng tao. Ito po ang sinasabi ng inspired, inerrant, infallible Word of God sa verses 24 to 43. Or 25. As soon as Rachel had born Joseph, Jacob said to Laban, "Send me away that I may go to my own home and country. Give me my wives and my children for whom I have served you, that I may go, for you know the service that I have given you." But Laban said to him, "If I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages, and I will give it." Jacob said to him, "You yourself know how I have served you and how your livestock has fared with me. For you had little before I came, and it has increased abundantly, and the Lord has blessed you wherever I turned. But now when shall I provide for my own household also?" He said, "What shall I give you?" Jacob said, "You shall not give me anything. If you will do this for me, I will again pasture your flock and keep it. Let me pass through all your flock today, removing from it every speckled and spotted sheep and every black lamb, and the spotted and speckled among the goats, and they shall be my wages. So my honesty will answer for me later, when you come to look into my wages with you. Everyone that is not speckled and spotted among the goats and black among the lambs, if found with me, shall be counted stolen." Laban said, "Good, let it be as you have said." But that day, Laban removed the male goats that were striped and spotted, and all the female goats that were speckled and spotted, every one that had white on it, and every lamb that was black, and put them in the charge of his sons. And he set a distance of 3 days' journey between himself and Jacob, and Jacob pastured the rest of Laban's flock. Then Jacob took fresh sticks of poplar and almond and plane trees and peeled white streaks in them, exposing the white of the sticks.
He set the sticks that he had peeled in front of the flocks in the troughs, that is, the watering places, where the flocks came to drink. And since they bred when they came to drink, the flocks bred in front of the sticks, and so the flocks brought forth striped, speckled, and spotted. And Jacob separated the lambs and set the faces of the flocks toward the striped and all the black in the flock of Laban. He put his own droves apart and did not put them with Laban's flock. Whenever the stronger of the flock were breeding, Jacob would lay the sticks in the troughs before the eyes of the flock, that they might breed among the sticks. But for the feebler of the flock, he would not lay them there. So the feebler would be Laban's, and the stronger Jacob's. Thus the man increased greatly and had large flocks, female servants and male servants, and camels and donkeys. Ito po ang unusual story dito sa salita ng Diyos. Nevertheless, it is still the Word of God. Well, as I have said, this is the unusual story on how Jacob acquired wealth as a realization ng Abrahamic promise. Huwag nating kaligtaan na hindi ito sheer na swerte, hindi ito parang sheer guts lang at galing sa pangangalaga ni Jacob. Ang punot dulo dito ay yung Abrahamic promise. So, let me ask you, what do you think about this text? What is it all about? Ito ang isa sa mga passages sa Bible na mababasa mo at maintindihan mo kapag binasa mo siya, pero mapapatanong ka, ano nga ba talaga ang nais sabihin ng passage or ng text na ito? Well, the story has already told us about the 12 children of Jacob. Ang timeline dito, 14 years siya ng total na naglingkod sa kanyang biyanan, 14 years. And Jacob had one of the messiest lives in the whole canon of Scripture. 4 women involved in birth wars, pero tuloy lang ang kwento sa Genesis, parang hindi nga siya nabubulunan, parang hindi siya napapatigil, tuloy-tuloy lamang, at alam nyo, intentional yung pagkatuloy-tuloy na iyon. Why? Because gustong ipakita dito ng Genesis na sa kabila ng human sin, sa kabila ng nakaka-frustrate na mga buhay ng mga tao, nothing can still frustrate the purposes of God. That messy family of Jacob, did you know, eventually became the 12 tribes of Israel, where the whole nation of Israel came from, and where the Lord Jesus, our Messiah, the Savior of the world, came from. Kaya nga, di ba, last time, September 22, ang message natin is that the ugly and messy life of God's people will never be enough to dim God's covenant faithfulness. Now, pupunta tayo sa verses 25 to 43 ng chapter 30. Makikita natin, ang pamilya ni Jacob, after 14 years, ay lumaki na. Eventually, 14 years, ako may teenager na ako, napakatagal na ng lumipas na panahon. At natural, gusto na niya magsarili. Ano kaya ang gagawin dito ni Jacob? Tutuparin ba ng Diyos ang kanyang Abrahamic promise sa kanya na sinabi niya sa Bethel sa chapter 28 verse 15? Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go and bring you back to this land. For I will not leave you until I have done and what I have promised you. So, the next question dito will be so very predictable. Paano masusustain ang lumalaking pamilya ni Jacob? Remember, in 14 years, nagsipag siya ng husto para kay Laban, ngunit alam niya na wala siyang mapapala sa kanyang katapat at tusong father-in-law. Nakakuha siya ng katapat niya dito, at alam niyo yung parang mga boss dito minsan sa ating bansa or sa mga mahirap na bansa, walang pag-asa na uunlad, talagang hand-to-mouth lamang ang kanilang kinikita. So therefore, after 14 years, itong ating bida-bidahan, he was still empty. So the passage here is the answer to this question. Ipapakita dito ng passage na ang dahilan kung bakit si Jacob ay magiging ma-powerful man sa Genesis, because here, i-explain sa atin yung pagtanggap niya ng blessing, ng great wealth, but at the expense of Laban.
Anuman ang akalain niya na rason, luck, or grit, the passage is clear in pointing na ang lahat ng makukuha ni Jacob dito ay dahil sa kamay ng Panginoon. Whether aware dito si Jacob o hindi, the text shows ng dahil ito sa Diyos. Talk about payback time sa ginawang panlalamang at panggagancho. Pagmamangga ni Laban sa pinili at pinangakuan ng Diyos sa Bethel na si Jacob. So, ang background dito ng passage, kung binasa mo, may malaking pamilya na nga si Jacob, and by this time, napaka-highly productive na ng kanyang career. He is a servant of his father-in-law. In fact, dahil kay Jacob, aminado mismo si Laban. Sinabi niya sa chapter 30 verse 27, sa binasa natin kanina, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. So, obviously, na pagano ito, may mga ganito silang kinoconsult nung panahon nila. Pero tingnan nyo, no, inamin niya na alam niya, ang Panginoon, pinagpala siya because of Jacob. Yet despite all these things, wala pa rin siyang sariling pag-aari at kayamanan. Kahit siya ang dahilan bakit pinagpala si Laban. He is a man with many sons and a large household. Usually, ang ganitong pamilya ay merong malaking ownership na. Kasi, alam niyo, manpower kapag marami kang anak, nung panahon na yon. Usually, napakayaman mo kapag marami kang anak, especially kung ang mga anak na ito ay mga lalaki. So therefore, papaano mangyayari ito? Nandun din ang promises ng Diyos to bless him literally. Kaya ang context dito sa ating binasa, the narrative started when Jacob approached his father-in-law in an impassioned manner. Sabi niya sa verse 25, send me away. Nakita ninyo, may tension na agad. Wala mang daddy. Pwede na ba kaming maghiwalay o humiwalay sa inyo? Wala. Sabi niya, send me away. Nandun yung namumuong tensyon at yung bitterness na mararamdaman natin na hindi ito tinrato ng maayos. Hindi ito isang pamilya na nagmamahalan. Ang translation nito, pakawalan mo na ako. Ayoko na, tapos na ako. Itong approach na ito ay nagbibigay signal sa atin na hindi naging magandang relasyon nila Laban. Kaya sa Genesis 31, kapag hinabol na ni Laban itong si Jacob, di ba, makakatakas sila, tapos hahabulin, magkakaroon sila ng pag-uusap sa 31. Sa verse 41, pakinggan nyo kung ilang taon inabot itong si Jacob. Sabi niya doon, sa 31:41, These 20 years I have been in your house. I have served you 14 years for your 2 daughters, and 6 years for your flock, and you have changed my wages 10 times. Nandito na, nagre-reklamo na sa kanya sweldo. At 6 years siyang naglingkod. Could you imagine that kung 6 years kang magtatrabaho? Well, dito sa Pilipinas, walang gaano masyadong mangyayari siguro. Pero during that time, may expect natin marami na dapat na nangyari sa kanya. So, ang kanyang boss ay isang gahaman na tao, ay hindi papayag basta-basta na makakawala ang kanyang talisman, ang kanyang swerte. Kaya gagawa siya ng paraan. Kaya nung nagpaalam si Jacob, hindi ito papayag. Ang gagawin ni Laban, magka-counter offer siya. Katulad ng nararanasan ninyo. Kapag sawang-sawa na kayo sa mga trabaho ninyo, at pag kayo ay mas maganda ang inyong ginagawa, imbes na taasan ng sweldo ninyo, papitsa ang ginagawa lamang. So, itong counter offer nito si Laban, sabi niya, ganito na lang ang gawin natin. Well, si Jacob, dinismiss niya yung offer at nag-propose na lang siya ng brand new deal. So kung ayaw mo akong pakawalan, sige, ganito yung deal na ibibigay ko sa iyo. Isang deal na mahirap tanggihan ng isang gahaman na tao. Kapag ikaw ay gahaman, binigyan ka ng deal na kung saan ang advantage ay 90% sa iyo, hindi, napaka-sweet ng deal na ito. Mapapa-oo ka kaagad. And that's what happened kay Laban. Napa-oo siya kagad nung narinig niya yung deal ni Jacob. Ang sabi doon ng deal ni Jacob ay ganito na lang, yung mga hayop mo na aalagaan ko, wala akong gustong makuha dyan, wala akong parte. Gusto ko pang future. So, yung magkakaroon ng batik doon sa mga tupa, sila yung magiging akin, yung magiging rare. Dito, yun yung para kay Jacob. Alam niyo ba, kapag nakakita ka ng tupa, wala kang makikitang parang Dalmatian na tupa. Laging white or usually beige or kung ano man.
Ganun lang. Kaya nung narinig ito ni Laban, parang biglang, alam mo yon, kumilos na naman yung parang dollar sign sa kanya or peso sign. Ganda ng offer na ito. Alam, anong magiging reaksyon dito ni Jacob? Hindi ba niya alam ang ginagawa niya na pwedeng magsisi siya? Well, si Jacob, confident siya by this time, sa aking tingin, na yung Diyos na nagpakita sa kanya sa Bethel ay fulfill ang kanyang salita. Kaya kahit mahirap at tagilid siya, humanly speaking, nag-propose siya ng isang napakahirap na may paliwanag sa pamamaraan, superstitious at best, biglang nanganak ang mga flock ng maraming batik-batik at ito pa ang naging malalakas na tupa. In other words, yung 10% na possible na mangyari, yun yung naging 90% nagbaligtad. Ganito ang nangyari at yung malalakas pa, yun yung mga naging mga batik-batik. So, how do you explain this? Yung mapandayang si Laban, siya ngayon ang nadaya. How do you explain this? It is obvious from the text that Jacob was blessed by God. There was a sovereign hand moving behind the scenes. And Jacob became prosperous and God was the one behind it. Therefore, the question here is, ang Diyos ba nagtuturo ng prosperity sa kanyang mga tao na kapag nagtiwala ka sa Diyos, ay pagkakalobang ka ng kayamanan tulad ni Jacob dito? If yes, then the prosperity gospel preachers are correct. Ang programa ng Diyos sa mundong ito ay payamanin tayo. But if not, ang narrative na ito, anong tinuturo niya sa atin? The Bible teaches us about prosperity but more on theology. This is prosperity and theology. And the prosperity Jacob received here is directly tied sa Abrahamic promise na ni-reveal sa kanya sa Bethel. In other words, God prospered him as fulfillment for His covenant promises. May striktong layunin, may espesipikong target. Hindi para payamanin si Jacob at i-feed ang kanyang ego at para sabihin na konsintihin ang kanyang covetous and deceitful heart, kundi para ipakita kay Jacob na sa kabila ng karumihan at kasalanan niya, ang mga purposes ng Diyos ay magtutuloy sa kanyang buhay. In other words, ultimately, the narrative that we have read is not about prosperity. It is only a means toward an ultimate reality, and that ultimate reality is that the purposes of God will ripen fast despite the ebb and flow of human failure and deceit. At yan ang magiging message natin. God prospers His people but only to the extent that it serves His ultimate covenant promises. Gusto kong pukpukin sa umagang ito sa inyo na ang pinakasentro ng mundo ay hindi ang Jerusalem. Ang pinakasentro ng mundo hindi ang White House. Ang pinakasentro ng mundong ito, paano nag-ooperate ang universe, ay ang new covenant grace ng Panginoong Diyos. Ang new covenant niya sa Panginoong Jesus na nagsimula sa Genesis 3:15 na naulit at nakita natin sa Abrahamic promises. Ito ang nagpapaikot at nagpapaandar sa mundo. Dito dinidetermine kung paano pagpapalain ng mga tao o hindi. That is why ang prosperity na binibigay sa atin ng Diyos, it has a limitation. It is only up to the extent that it serves the new covenant purposes of God. Mas Christ-centered ang mundong ito kaysa sa atin, sa ating pag-iisip. Ang issue ng prosperity ay malaking issue ngayon sa evangelical world. In fact, isang movement ang nilunsad para lamang i-focus ang lahat ng atensyon ng kanilang pagtuturo sa kayamanan at pagnanais na yumaman. Ang term natin dito ngayon ay prosperity gospel movement. Sa kanyang pangalan pa lang, it makes the gospel a message of prosperity. That's why sa movement na ito, anumang pangako ng Diyos ng material ang mas hina-highlight. Kasama ng pangako ng health, ng healing, ginagamit na pantakam ito sa mga nais na magkaroon ng magandang kalusugan, mayaman na pamumuhay at buhay na malaya sa mga utang at problema. Ginagamit ang mga portion ng Abrahamic promises, katulad ng promise ng physical blessing na ito, para
para ipakita na ito yung kalooban ng Diyos sa lahat ng mga tao na nasa Abrahamic promises na payamanin tulad ni Jacob. Pero hindi ito ang pinakamensahe. Ito ay means lang sa ultimate promises na sa pamamaraan ng Diyos, isa sa katuparan niya ang kanyang pangakong espiritual. Kaya mas tamang sabihin ay ang mga physical blessings na ito tulad ng prosperity nila Abraham, Isaac at Jacob ay ginamit lamang ng Diyos for a specific purpose. Ang argument kasi ng prosperity gospel movement, naging mayaman si Abraham dahil kay Yahweh, naging mayaman si Isaac dahil kay Yahweh, naging mayaman si Jacob dahil kay Yahweh. So therefore, kung sasampalataya ako sa Diyos na ito, yayaman din ako. No, hindi sila pinayaman dahil gusto lang sila ng Diyos na payamanin. Ang pagyaman nila ay may specificong rason, and that is only to serve the covenant promises of God. Hindi lalawak ang pangako ng Diyos, hindi sila magiging isang bansa kung hindi magiging mayaman si Abraham, Isaac at Jacob. Hindi sila magkakaroon ng ganitong kapangyarihan kung hindi sila darami. Kailangan ng household, kailangan ng mga tupa, kailangan ng kayamanan. Pero kung hindi yun ang kalooban ng Diyos sa atin, hindi niya kakailanganin na payamanin tayo. So does prosperity has a place in our theology? Ito ba agad ay masama? Well, may lugar sa Reformed theology ang prosperity. At ang passage na to, tinuturo niya sa atin ang lugar ng prosperity sa Reformed theology. Prosperity is used by God to fulfill His promises to the patriarchs so they can be a blessing later on to the world by providing a nation who will produce the Messiah who will give spiritual prosperity to His people. In other words, ang pangako ng Diyos ay bigyan sila ng prosperity nang sa gayon maging blessing sila sa mundo at lalabas ang Messiah at ang Messiah ang magbibigay ng prosperity sa mundo. So, how did Yahweh secure the prosperity of Jacob that was essential for the fulfillment of the Abrahamic promises? May dalawang essential na pamamaraan. Number one, para maisakatuparan ang promises na yon, God has to outwit the deceivers to protect His people. God has to outwit the deceivers to protect His people. And secondly, God has to overrule the events to bless His people. Punta tayo sa una. God outwits the deceivers to protect His people. Di na natin babasahin ang verses 25 to 34, pero kung ipa-follow nyo dyan, yan yung tinatawag na dialogue part. Yan yung part na nag-uusap lang si Jacob at si Laban, nagkakaroon sila ng tawaran, gulangan, nagpapakatuso sila sa isa't isa dyan. Pag simula sa verse 35, ito na ay magiging commentary or editorial comment na ng author. So the dialogue part of the passage between Jacob and Laban continues to build the narrative of the two deceivers trying to outwit one another. No? Alam niyo yun, yung nag-uusap, naggugulangan, pareho silang magulang, pareho silang tuso, hindi mo alam kung sino mananalo sa kanila. At si Jacob, ang dehado dito, after 14 years of being deceived, si Jacob gusto nang lumaya. And since alam niya na pinagpapala si Laban dahil sa kanya, hindi na niya hayaang makawala. Kung alam niya na si Jacob ang dahilan bakit pinagpapala siya, hindi hayaan ni Laban na makawala ito si Jacob. So, he would do everything for Jacob to stay. Kung wala na siyang anak na may offer, mag-o-offer siya ng iba. And usual, si Laban, inalaw niya dito si Jacob na gumawa ng proposition. Alam niya kasi si Jacob, kung ito, minsan impulsive siya, gagawa siya ng maling desisyon, makakapag-take advantage siya. Remember, 3 to 4 years lang dapat yung dowry, pero sabi niya, todo na to. Dahil maganda itong si Rachel, I'll give 7. O nag-times 2 pa, naging 14 years. So, hinihintay ni Laban na madulas itong si Jacob at ganun din ang gagawin niya. So, nung nagsalita na si Jacob, sabi siguro ni Laban, eto na, ang hinihintay ko. Inisip niya siguro na papabor uli ang bagay na sasabihin ni Jacob para sa kanya. Pero alam niyo, dito nagkakamali si Laban. Si Laban, nagkakamali siya dito dahil
May nakilala na kayo or alam mo kayo ng mga tao na yung masyadong wrapped up sila sa sarili nila, sa sarili nilang concerns na kapag nagsasalita yung ibang tao, hindi na nila naririnig yung sinasabi sa kanya or yung asawa nila, hindi na nila naririnig because, masyadong sarili nila, iniisip nila. Imagine mo, lumapit itong si Jacob sa kanya at gusto na magpaalam dahil sa kanyang kasakiman. Ang iniisip niya, paano ko kaya ito mapapastay? At dineglect niya yung sinabi niyang, send me away. Name your wages and I will give it. Nakita niyo, gusto ko nang umalis. Ano bang gusto mo? Parang ganun ang ginawa nitong si Laban. So therefore, ang reply ni Laban sa mga request dito ay pakontra, may kasamang flattery, na sabi niya, dahil sa'yo, pinagpapala ako. Pero dito, indirectly, nirecognize niya na yung reliance niya kay Jacob. At doon sa kanilang culture, para siyang nagpapasakop kay Jacob pag sinabi mong, dahil sa iyo, pinagpapala ako. If I have found favor in your sight, the Lord has blessed me because of you, sabi sa verse 27. So aware si Laban na si Jacob ay pinagpala dahil siya ay may charmed life. Siya ay may talisman na gimat. But Jacob would have none of that. Confident siya na marahil by this time, ang Bethel promises ng Diyos ay hindi na siya pwedeng maging indebted kay Laban. Alam niya siguro yung verse 31, sabi niya, you shall not give me anything. Okay na ako. Confident siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. And since binigay ni Laban ang bola sa kanya, Jacob determined na magiging kasunduan nila ay hindi aangkinin yung existing flock. But the catch is a sweetened deal na walang deceiver ang makaka-reject. At yun nga, 10 to 20% lang ang chance na magtagumpay ni Jacob. Pero gusto kong ipakita sa inyo ang ending ng kwento sa verse 43. The man increased greatly and had large flocks, female and male, servants, camels, and donkeys. And later on, mas dumami yung pag-aari niya kaysa kay Laban. Therefore, ang question dito, anong ibig sabihin ng mga pinaliwanag ko? Again, hindi ito patungkol sa prosperity, na kapag nagpaka-faithful ka, yayaman ka. The narrator sustains his theme. God protects His people despite sa kanilang bleak at yung discouraging circumstances nila sa buhay nila. Magtutuloy ang purposes ng Diyos. Kahit pa si Jacob ay may ganitong ugali, what appears to be a struggle of outwitting one another, ine-expose pala ng Diyos yung deceivers para i-protect itong si Jacob. Imagine niyo, dehado si Jacob pero magtatagumpay si Jacob kasi pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod mula sa mga deceivers. Dahil ang mga lingkod niya ay mga gwapo't mga magaganda at magagaling? Hindi. Kundi dahil sa purposes ng Panginoon. Hinayaan ito ng Diyos na mangyari para mapunish itong si Laban. Sabi ng isang scholar na si Fockelman, in Genesis 27, Jacob is a deceiver. In Genesis 29, Laban is a deceiver of a deceiver. And in Genesis 30, Jacob is a deceiver of a deceiver of a deceiver. It's all about lokohan, deceiving. Anong point dito mga kapatid? By the virtue of God's covenant with His people, none of the enemies of God's people can ultimately triumph over them. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid. Dahil sa covenant promises ng Diyos, kahit na itong si Jacob, napakaraming maipupuna sa kanya. Kahit mali ang motibo niya madalas, kahit siya ay nagkakasala, pero ang Panginoon, faithful siya sa mga promises niya, na poprotektahan niya itong taong ito mula sa mga masasamang tao na gustong manloko sa kanya. Parang sa gayon hindi madiskaril yung pangako ng Diyos. Ito ang klarong mensahe ng passage na ito. Sinubaybayan ng author ang buhay ni Jacob, ang kanyang pandaraya kasama ang pandaraya ni Laban. Ang author, he was taking notes of the advances of this deceiver na ginagawa kay Jacob. Nililista niya, aware siya yung panloloko niya 14 years. At times, tahimik niyang nire-record ang mga bagay na ito for 14 long years. It seemed na nanalo si Laban. But all those previous records ng deception, binibuild up pala ng narrator sa atin para magkaroon ng climactic episode na darating dito, magkakaroon ng malaking kahihiyan itong si Laban.
God will deal with him, not on the first 7 years ni Jacob, not on the second years of Jacob, but for the last 6 years, doon sa 20th anniversary niya, doon lilitaw, babagsak itong si Laban dahil sa panluloko niya kay Jacob. 14 years are already enough, and the 6 years will now belong to Jacob. Yahweh may have chastised si Jacob sa 14 years, pero hindi ibig sabihin ng mga enemies ng people of God, they will go unpunished either. Hahayaan niya muna sila para mas mahinog sila sa kanilang kasalanan at mas sweet ang obvious ang deliverance ng Diyos sa kanyang people. And this is a theme that is being sustained by the Bible. Maraming beses nagrereklamo siguro tayo dahil inaapit tayo ng co-worker natin. Inaapit tayo ng mga ibang tao. Marami tayong mga panalangin hindi nasasagot. But did you know na ang paraan pala ng Diyos ay para malay natin, pinapahinog sila ng Panginoon para bigyan ng daan ng repentance, but at the same time para magkaroon mas lalo na magiging matindi ang paghihiganti ng Diyos para sa iyo balang araw. Alam niyo ba mga kapatid, from the very start ng history, God's people have been deceived. God's people have been persecuted. They were even killed by their enemies. But that same Bible history is also faithful in recording that these enemies have their own limits. May limit. Yung bruha na kinakatakutan mo at bumubruha sa'yo. May limit yung tsaka na nagdedemonyo sa'yo. May limit itong mga bagay na ito. Saan ko nakuha to? Sa Job 1:12. Ang Panginoon ng mga tsaka, si Satanas. Sabi niya doon, behold, all that he has is in your hand. Only against him and do not stretch out your hand. Sabi niya sa Job 2:6, and the Lord said to Satan, behold, he is in your hand. Only spare his life. Imagine niyo, nagpaalam pa si Satan nung itouch niya itong si Job. At hindi lang yun. Even sa Esther. Look at this sa Esther. Ito yung nakakatakot sa Esther 3 verse 13. Letters were sent by couriers to all the king's provinces with instruction to destroy, to kill, and to annihilate all Jews, young and old, women and children, in one day, the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, to plunder their goods. Naging official edict, official law doon sa buong empire ni Ahasuerus na papatayin ang mga Jewish people at ang mga pag-aari nila mapupunta doon sa sino man makakapatay sa kanila. And what happened? Si Mordecai nagpa-fasting at tiniisip ng mga marami matatapos na ang lahi ng mga Hudyo sapagkat napaka-sweet ng batas. Imagine mo, kapag nakapatay ka ng Hudyo, yung spoil mo, sa'yo yun, mapupunta yun sa'yo. At ganito ang nangyari. Si Haman, tuwang-tuwa na siya. At ang Diyos inayaan, itong bagay na to, ni walang pangalang Diyos doon sa Esther, parang ganito ang nangyayari. Pero alam niyo, ang pinaka-issue pala dito, God allows that only for a time only. Meron pa lang ang Diyos reserba, meron siyang tali. Ito yung mga Puritans, may principle sila na sinasabi nila, you can jot this down, God leaves us as a test, but God never will leave us as a promise. God leaves us as a test, but God never will leave us as a promise. Pinaparamdam ng Diyos na parang iniwan na niya tayo bilang test, pero bilang pangako, hindi niya tayo iiwanan. There is that felt absence of God. At ginagamit niya ito para ma-prune ang kanyang mga tao. Mas lalo silang tumingin at humanap sa kalooban ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos na malamangan ang kanyang mga anak para sa ikabubuti nila. Maaring ito ay pagpapalo sa kanila para mas lalo silang ma-chisel at ma-refine. Or ito yung isa sa mga inscrutable ways ng Diyos na siya lamang ang nakakaalam para mas lalo tayong maging kawangis ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang gusto kong point to dito, si Laban, pinersecute si Jacob at silent ang author na parang hinahayaan siya pero the author was taking notes. Alam niya at isang araw, babalikan ng Panginoon itong nag-persecute sa anak ng Diyos.
may hangganan ito at may sasakotuparan ng pagpapala ng Diyos. Balik tayo sa Esther. Alam niyo kung ano isa sa pinakamagandang verse sa Esther? 4 verse 14. Hindi ito yung maliligtas sila. Ito yung salita mismo ni Mordecai. At alam niyo kung ano sinabi ni Mordecai doon? Basahin ko, pakinggan niyo ha. Sabi niya kay Esther, sabi kasi, nagpadala ng di ba, i-message siya. Sabi niya, pakisabi mo sa kanya, mamamatay ka, kasama ka dyan. Sabi niya, ni Esther, nag-reply, hindi ako pwedeng lumapit sa hari, 1 buwan na ako hindi tinatawag, kailangan ako ipatawag muna. Anong sinabi ni Mordecai sa kanya? It's in verse 14. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. Isn't that sweet? Di ba ito napakaganda? Relief and deliverance will rise for the Jews from another place. Pag binasa mo ang Esther, kung iniisip mo si Mordecai parang nawawala ng pag-asa, parang takot siya. Yes, takot na takot siya. Pero hindi yun ang puso ni Mordecai. Ang sabi ni Mordecai, kung hindi ka magpapagamit dyan, alam mo ba, hindi mamamatay ang mga Hudyo. Hindi magtatagumpay si Haman. Bakit? There will be relief and deliverance that will rise for the Jews from another place. And that is because of what? Because of the Abrahamic covenant. Because of the covenant of grace na pinangako ng Panginoon. Merong pangako na hindi mamamatay ang lahi ng Israel at hanggat hindi darating ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, who knows, kaya ka naging reyna ay para dito sa bagay na ito, to serve the purposes of the covenant of God. You see, it is because of the covenant of God and that God's people are not consumed. Nananatili kang buhay ngayon, not because magaling kang mag-ingat sa kalusugan mo, nag-exercise ka. Marami tayo nababalitaan kung kailan nag-exercise at naging maingat, doon pa nagkaroon ng sakit. But what keeps you? Really, at the end of the day, is the covenant of God. It is also through this covenant that this world is being blessed by God in an unprecedented manner. Si Laban, napakasama. Si Laban, mandarambong, mandurugas. But he was blessed because of Jacob. Ang temptation sa atin, we might think na tayo ay nakakalusot sa ating mga enemies, sakuna, kapahamakan, because we are very protective, maingat, magaling, or even worthy of it. But those are secondary causes. The reason why you are not being swallowed by the evil people in this world, it is because of God's covenant in Christ. Alam mo bakit ka nakarating kanina dito at hindi ka na-aksidente? Because of the covenant of God in Christ. May ultimate covenant siya at may purposes ang Diyos sa iyo at hanggat hindi mo magagawa yon. Anong sabi ni George Whitefield ba o ni D.L. Moody? Until I serve the purposes of God, I am immortal. Hanggat hindi pala siya na matatapos ang purposes ng Diyos, siya ay immortal. In other words, walang makakapigil sa Kanya. Hanggang ikaw ay umabot sa glory, maging kawangis mo ang Panginoong Hesus. Ito yung nilinaw ni John Flavel sa kanyang The Mystery of Providence. God kept you from your birth hanggang sa ngayon para tuparin ng Diyos ang plano niya sa iyo sa covenant of redemption. Kung bahagi ka ng tipan ng Trinidad, na ililigtas ka niya, iningatan ka niya para hindi ka maging kasama doon sa mga na-abort. Hindi ka kasama doon sa mga tao na namatayan, hindi sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Iningatan ka niya every step of the way, each day. Yung panahon na parang alam mo yung lahat ng pader gusto mong takbuhan at yung tugang ulo mo, gusto mong talunin lahat, pinigilan ka ng Diyos because meron pala siyang plano na isang araw, either makaririnig mong salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pamilya, asawa, at makakakaroon ka ng ganitong kaligtasan. Tiniyak niya na ikaw ay makakarinig ng gospel. Di ka niya hinayang mapasama masyado. Di ka niya hinayang malulung masyado sa droga hanggang hindi mo na kayanin ang isip mong makapag-isip at ma-internalize ang claims ng gospel. Hindi niya hinayang mapalayo ka masyado. Meron ka bang malalim at madilim na nakaraan?
Hindi niya hinayaan na masyadong dumami ang mga nakaraan mo para sakto lamang na magkaroon ka ng sense na kailangan mo ng biyaya ng Diyos. May mga tao na dineliver na nila yung kaluluwa nila kay Satanas. Sa kasalanang ito, hindi na sila makarecover doon sa addiction, doon sa kasalanan, sa putik na meron sila. In other words, ano man ang naranasan mo noon, kung ikaw ay nagkaroon ng pang-unawa sa Ebanghelyo ngayon, let me tell you this. Sakto lang. Sinakto lang ng Panginoon para ikaw mas lalo mo maririnig ang Ebanghelyo. Hindi ka magbubulag-bulagan. Alam niyo mga kapatid, ang daming ginawang protection ng Diyos sa'yo, hindi mo lang alam, hindi mo nakita, hindi mo nalaman. Ganito yung Savior natin. Because of His covenant with us, hinarang niya ang mga masasamang tao na pinagtutulong-tulungan tayo, pero ginawa niya may limit sila. Kung sinabi niya kay Satanas yun para kay Job, sinabi rin niya yan sa mga tsaka at sa mga ibang mga tao na nagpe-persecute sa iyo. Let me challenge you. Open your eyes to the many forms of preservation of God in your life in order to evoke gratitude and praises for His faithfulness, for His covenant, to His covenant with you. Thank God, relatively safe ka ngayon. Maraming kapahamakan, you have deserved them. If God would have buried us dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo, we would have deserved it. Kung ang Diyos nilaan niya si Christine, ay patayin tayo dahil sa kanyang hagupit, we would have deserved it. Ano man ang kalagayan mo ngayon, nasa kulungan ka man o nasa AC na worship hall na naka-aircon ka, na bago pa, akala ko medyo malamig, kaya But you see, you deserve more enemies than the enemies that you have right now. You deserve more stress. You deserve more panic attacks. You deserve more fears. You deserve more longingness. You deserve not only one Laban, you deserve 1,000 Laban in your life because of your sin. But look at that. Sino yung mga nasa paligid mo? May iglesia ka. Siguro katabi ni mga bagong kasal, hindi nila nakita, katabi ko ngayon si Laban. Hindi, katabi ko, someone who would help me discover more the deepest joys in this soul, in this life. These are blessings. Because of Jesus Christ, God has committed to defend you, protect you mula sa mga untold dangers na dapat dumapo at pumilay at kumitil ng buhay mo or ma-discourage ang spiritual life mo. Minsan, pag titingin ka sa mga pictures ng mga tao or even yung mga memories ng mga pictures natin, malalaman mo this was the time na very challenging ang nangyari sa akin or sa iyo or even yung friend mo na you very dear sa iyo. And sometimes mapapaisip ka, I wish I was there. I wish I have known itong mga taong ito. But you see, the Lord has protected us, defended us. Alam nyo ba na siguro hindi man mabango ang pangalang GMA sa inyo, yung si Gloria Macapagal Arroyo. Not necessarily dito dahil Kapampangan kami, no? But one of the greatest decisions na ginawa daw ni GMA nung siya ay nasa posisyon, dahil siya ay economist, and she was a good economist by the way, nung time na nagkaroon ng recession, na nagsuffer ang US noong 2008 or 2009, dahil sa economic policies ni GMA na avert ang mas maraming economic recessions, mas malala sa Pilipinas. But you see, she did not receive any credit doon dahil siyempre kay First Gentleman na napakaraming mga kaso, but because also that is the nature of politics. Ang nature ng politics is this: you don't get any credit for a disaster averted. You only get a credit doon sa disaster na nasolusyonan mo. Hindi yun naiwasan mo. Because people are very thankless. Because people are limited yung ano. Naiwas ka, hindi nila nakita, wala, di ba? Wala man lang recognition, sabi nung kanta. And that's exactly what God has been doing sa atin mula nung pumasok tayo sa covenant ni Jesus Christ.
untold disasters and dangers na iniwas tayo ng Diyos sa atin para hindi ka lang mabuwal sa pananampalataya. Hindi tayo tuluyang ma-discourage at ma-offend. Hindi mo napansin yung mga ibang nakakatisod na kasalanan na hindi mo alam na ba't hindi ko nalaman to noon. Hindi niloob ng Diyos na malaman mo dahil baka noong panahon na yon natisod ka. Baka nalaman mo kaagad ang kasalanan ni Steve Lawson. Baka matagal ka nang nawala. Hindi mo napansin ang mga bagay na because from time to time, may pinapalusot ang Diyos na kasakitan para sa ating kapakanan. Pero madami dyan pinipigil ng Diyos para magpatuloy ka. Pasalamatan mo ang Diyos ngayon dito. Pasalamatan mo siya sa pagkikip niya sa iyo. May lamok na dumapo sa isang kapatid, nagkaroon ng dengue, pero paborito ka ng mga lamok. Hanggang katila ang nadudulot sa iyo. Committed ang Panginoon sa kabanalan kaysa sa atin. Minsan si Elisha, nanalangin siya dahil nakikita niya ang protection ng Diyos pero yung kanyang kasama, hindi niya nakikita. Anong pinanalangin niya sa 2 Kings 6:16-17? Sabi niya, do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Then Elisha prayed and said, Lord, please open his eyes that he may see. Minsan ang panalangin mo, Lord, paramihan mo yung biyaya mo. Minsan ang panalangin mo dapat is, Lord, buksan mo yung mata ko na makita ko na mas pinoprotektahan mo at mas marami akong pagpapala, mas pinagpala ako ngayon kaysa sa dati. At kung may Laban ka ngayon sa buhay mo, receive it with humility. God sends one to Jacob para may makatapat ka. And then number 3, another application, this passage also tells us that God blesses the world through the covenant and covenant people. Ang mundong ito, pinagpapala ng Diyos dahil sa alagad niya. Sinusustain ng Panginoon ang lahat ng bagay dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang covenant. Kung pinagpala ng Diyos si Laban dahil kay Jacob, ganyan din ang pamilya mo at katrabaho mo. Kaya pinagpapala tayo because of the covenant, sila'y naambunan din. Hindi para magmayabang tayo, kundi para makita natin that the center of the universe is not the sun, it's not this earth, but the new covenant promises of Jesus Christ. Ephesians 3. Ang pinaka-ultimate goal is magkaroon ng tropeyo ng biyaya ng Diyos na ipapakita niya, this is my greatest creation. Hindi yung mga stars, hindi yung mga space, hindi yung mga buwan. Ang greatest creation ko, sabi sa Ephesians 3, is that He will be able to present a people na binago hindi ng power lang ng Diyos, kundi yung power ng biyaya ng Diyos. Napakaganda at napakasarap pakinggan. Kaya matakot ka, hindi isa sa mga, kapag napakadaling pabagsakin ng Diyos sa mga palalo at itaas sa mga humble, kaya matakot ka, hindi sa mga nangyayari, kundi sa Diyos na kayang mangyari ang lahat ng bagay at sa new covenant ni Christ. Sa new covenant ni Christ, doon ka magkakaroon ng pag-asa. Punta tayo sa pangalawa, mabilis. God overrules events to bless His people. The story revolves around the superstitious practice Jacob employed to take advantage of Laban's flock and was seemingly effective. Ano kaya ito? Bakit parang naging effective, no? Ginamit niya. Meron siyang mga sticks na binalatan, kinaskas niya, habang kumakain yung mga tupa, nakikita daw nila yung mga batik-batik na sticks. Naniniwala ba kayong pwede mangyari yon? Di ba? Kung magkakaanak ka, gusto mo maputi, di bigyan mo maglagay ka ng stick na sobrang puti, habang naglilihi ka, tignan mo lang, puputi na yon. Di sana, tagal ko nang maputi. Is this proven ancient Near East practice? Well, tignan muna natin to. Ang sabi niya dito, the day Laban removed the male goats, tignan mo tusong taong ito. Nung sabi niya, sige, yung mga batik-batik, ang ginawa niya, imbes na merong, alam mo yung seed money, alam mo magiging parang doon sila, ang ginawa ni Laban, inalis niya, dinala niya doon sa bandang Batangas, 3 araw na biyahe, yung mga batik-batik, pinaalaga niya sa mga anak niya. Inalis niya si Jacob para 0% na magkakaroon ng batik-batik. Kung walang batik-batik, di ba, parang lahat yan, magiging diretso, solid colored, sa kanya lahat yon. In other words, no mercy itong biyanan na ito. Kung magkakaroon
batik-batik dito, magiging malinaw, galing ito sa Diyos. At yun ang nangyari. Sa verse 35, He put them in charge of His sons, and then Jacob will introduce to us a new breeding technique sa verses 37 to 40. May kinalaman ba to yung visual sight na binalatan yung mga branches, tapos sa harap ng kawan habang umiinom, habang nagme-mating, magkakaroon sila ng ganito? The answer is, sa passage, hindi binanggit directly na ito'y dahil dito. Sinabi lang sa verse 39 na nagtagumpay. Sabi niya nagkaroon ng striped, speckled, and spotted. In other words, wala sinabing dahil doon, pero nagtagumpay si Jacob. So walang anumang recommendation or approval sa method ni Jacob, kundi sinabi lamang na ang resulta pumabor kay Jacob. And later on, nadagdag siya ng method ng selective breeding para matiyak yung malalakas sa kanya at yung mga mahina sa kanya. So bilisan natin, verse 43, Thus the man increased greatly and enlarged flocks, female, male servants, camels, and donkeys. Alam niyo mga kapatid, the point of this text is kahit anumang tangka ni Laban na makalamang sa kanya, kahit anumang gawin ni Jacob na hindi naman effective talaga, lumalabas ay effective pa din. Ito yung tinatawag na sinasaniban dahil napaka-swerte niya masyado. Kahit mali ang gagawin niya, kahit walang kinalaman doon, pero pinagpapala siya. Ang gusto ko i-point dito, ino-overrule ng Diyos even yung mga events. God overrules the events to bless His people no matter what. Kahit ang isang bagay na walang kinalaman sa pagpapaanak ng tupa, Yahweh is bound to His promises na i-overrule ang mga events na yon if He deems this event will bring realization sa mga promises niya to glorify Him. And this is the point. God's power is not drowned and amid impossible odds, it thrives and manifests more clearly. Kapag parang wala ng pag-asa, kahit na parang ang hirap, mas lalong magmamanifest yung power ng Diyos. Usually, sa ating panahon, kapag may matindi ang sitwasyon, mas lalo tayo nahihirapan. At, di ba, kahit ang sino man naman. But that is not true with God. Sa Kanya baligtad. Kung kailan lumilitaw na parang imposible, mas lalong tumitingkad ang kapangyarihan ng Diyos para lalong palitawin na hindi ito issue ng teknik o diskarte. Sabi niya sa Deuteronomy 6:16 to 18, pinakain ko kayo ng mana, may power ako sa inyo, magkaroon kayo ng wealth, pero hindi dahil mabubuti kayo, magagaling kayo, banal kayo. No, in-overrule lang niya dahil may pangako siya na kailangan nila mag-survive. In-overrule siya ng Panginoon. This is Israel, 3.5 million Jews doon sa ilang wilderness. It was the first time na nakapag-visit kami sa isang desert. It was very punishing. At talagang pina-experience sa amin ang desert because the first tour namin was the desert. We just realized na ganun pala yun kasi tumatawa lahat nung pagdating ng Friday, yung mga member, tinanong, saan nyo sila dinala ng una? Sa disyerto. Ay, bakit nyo ginawa yun? Hindi pala ganun ang ginagawa usually, but that was the available time lamang no sasakyan. Imagine mo, hindi ka sanay sa disyerto, dinala ka na kagad doon sa disyerto. It was truly very, very punishing. Ang hirap isipin ng mga tao na nag-survive. Paano sila nag-survive? Sa Qatar, pag nawalan ng kuryente, doon, kahit kaunti lang, national emergency daw sa kanila because it will be deadly. Dito sa San Simon, pastime. Sabi hanggang kinabukasan daw na Sabado walang kuryente, we had to check in sa San Fernando nung Friday night. Even when Joshua noon nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel, kinulang ang 24 hours. God had to extend the day noon at nag-stand still ang araw at hindi kumilos ang oras just to accomplish yung task ni Joshua. In other words, the Lord has been doing all these things. Ino-overrule niya. Matupad lamang ang kanyang kalooban. Ito yung mismo, ito yung sitwasyon mismo ng readers ng Genesis, di ba? Sila'y nasa wilderness. By the time kinukwento ni Moses, they can't help but see the connection. Si Jacob masamang tao, sila'y masamang tao. Kailangan nilang lumabas sa Exodus, kailangan nilang lumabas sa Egypt, pero hinayaan sila ng Diyos, nakakross sila sa Red Sea, sinuspend ng Diyos ang natural laws, yung phenomenon, sinuspend yung pattern ng kalikasan,
They were like Jacob, whose strength is not holiness or obedience, yet God equipped them, in-overrule niya, in-override niya yung mga nangyayari, especially on that chaotic week sa Egypt. Ganito ka-committed ang Diyos sa atin. Ganito siya ka-committed. Ito yung pag-asa mo ngayon kung ikaw ay nasa tipan ng Diyos. Gusto ko ipakita sa iyo, ang pinakapag-asa mo hindi ang pera mo, hindi yung trabaho mo, ang pinakapag-asa mo ay ang new covenant ni Jesus Christ. Kapag pasok ka dito, katulad ni Mordecai, huwag kang magduda. Magduda ka, ang pag-isipan mo hindi yung pagkaligtas mo. Ang pag-isipan mo, paano ka maliligtas? Sino kayang gagamitin? Paano kaya mangyayari? Challenge, do not trust in prosperity, but trust in the covenant of God which is able to provide all your needs according to Christ Jesus. Sinasabi nito na God does not also wait for your full sanctification to start blessing your life. Alam niyo, ito yung pinaka-comforting sa akin or sa inyo siguro. Hindi niya inintay na si Jacob, o sige Jacob, huwag ka munang gagawa ng mali or kailangan sobrang mature ka na para pagpalain kita. No. Habang si Jacob ay nagkakaroon ng ganitong paglago, nahihirapan siya, still ang Diyos ay pinagpapala siya. Imagine kung ready si Jacob na makareceive ng pagpapala, doon lang siya pagpapalain. Walang nangyari. God made sure na magtatagumpay siya kay Laban. Mas concern ng Diyos ang kanyang glory at promise kaysa doon sa panahon na papaluin kanya. Mas concern ng Diyos yung kanyang promises. This is a comfort sa iyo. May tagumpay ka ba na ine-enjoy ngayon? May bagay ka ba na alam mo unworthy ka ngayon? Well, that is not because of you. Not because you are cute, worthy, or trustworthy, because this is because of the new covenant of grace in Christ. God is closing His eyes on your personal sinfulness. Tinatakpan niya yung mata niya. Hindi niya tinitingnan yung unworthiness mo kasi ang nakikita niya si Kristo, nalulugod siya kay Kristo. Kaya kung titignan natin, araw-araw ka nagkakasala, parang gusto kang tirisin ng kabanalan ng Diyos, pero dahil nakikita niya si Kristo, araw-araw ka pa rin niyang isusupply ng biyaya, hininga, hangin, pagkain. Kailangan mo ng pasensya, kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng pagmamahal, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng pagpaparaya, kailangan mong matapos ang task. Ang dami mong mali. Dapat, di ba, inalis ka ng vein ng Diyos para hindi ka makakilos, makapagtrabaho. Pero ang dami mong pagpapabaya. Pero bakit okay ka pa rin ngayon na nakakatayo? Not because magaling tayo. Sadyang magaling lang talaga ang new covenant ng Panginoong Hesus. Ang sumaklolo sa mga nahihirapan dahil mas greater concern niya is ang kalooban ng Panginoon. Alam nyo, minsan, ang galing ng new covenant because in our weaknesses and failures, God is there making sure that we perfect para tayo nakakaligtas sa anumang bagay. Akala natin, ang galing natin, di ba? Alam niyo kung sino yon? Kung gano'n ang isip mo, na, alam mo, okay ka, at nalalampasan mo to dahil magaling ka, pero totoo, hindi mo naman power yun eh. Alam mo, may ganitong character sa mundo ng anime. Ang pangalan niya ay si Master Pogi. Proud na proud siya sa nangyayari niyang tagumpay. Akala niya galing sa kanya. Pati yung tawa niya. Di ba? Akala mo dahil sa'yo, pero ang totoo, wala kang kinalaman sa mga magandang nangyayari sa buhay mo. It even makes you even more comical sa buhay kapag ganyan ang approach mo. Parang nagpapaka-master pogi pala tayo kapag gano'n ang iniisip natin. Well, you see, the Lord skips the means para mas lalo kang madron sa mercy niya. Nagganito pala ang Diyos. Kahit sa kakulangan mo ay naroon siya. Mysterious work ito. Ako, bilang humbling experience na nararanasan ko ito palagi. Minsan, alam ko sa sermon ko na pwede ko pa itong ma-improve. At alam niyo, very discouraging ito sa akin minsan. Pag hindi ka kontento sa sermon mo, alam nyo, you spent a lot of hours awake ng night, pero dahil alam mo parang kulang, sobrang discouraging sa'yo. Hindi ko naman pinapakita sa inyo. Naka-smile lang. Pero napakasakit ito sa akin or sa amin. Pero minsan, doon ka encourage ng Panginoon, doon pa may mag-express na sabi niya,
nag-minister sa akin yung message. And, the Lord is so good and gracious sa aming mga pastor. Meron din naman na papahiya ako ng Panginoon na sobrang excited ko dahil kompleto na yung sermon ko lahat. Even the illustration and even all those things. Namumuuna pala yung confidence sa heart ko and then it will fall flat. Very humbling ang experience na yon. Daming oras, apuyat, pero flat. Well, purihin ng Diyos na ganito siya kumilos. Ang intention ng Diyos ay hindi tayo ma-discourage, pero ini-skip ng Diyos ang means, hindi para masanay ka na ini-skip lagi ng Diyos ang kanyang means. Ini-skip ng Diyos ang means niya para maging merciful siya sa iyo. Pero hindi ka pwedeng mamihasa. You have to prepare. Ang sabi ng Proverbs, the horse is prepared against the day of the battle, but the victory is of the Lord. Safety is of the Lord. Naka-full battle gear na siya, pero ang safety sa Panginoon. Hindi pwedeng di ka mag-full battle gear, hindi mo pwedeng i-claim as safety ng Panginoon. But even though nakapag-full battle gear ka na, the safety belongs to the Lord. Alam nyo ba, ang isang pinakamatinding in-overrule ng Diyos sa kasaysayan na napakasama, pero nagdulot ng mabuti, ay sabi ng Acts chapter 2 verses 22 to 23, Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, that you yourselves know that Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Si Jesus pinatay ng mga masasama na mga tao, pero ginawan ito ng mabuti ng Diyos. In-overrule ng Panginoon ang isang krimen para maging dakilang pagpapala sa ating lahat. Napakaganda ng grace. You would hear testimonies being molested at their young age, yet di sila na kinain ng past nila na yon. The grace of God has even made them the better people and the kinder people that they are, forgiving people that they are. Ito yung power ng grace. It's not theory. It's concrete. It's real. It changes people. It changes you. And it changes me. Kung wala ka kay Kristo, sana, hayaan mong baguhin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Let us pray. Father, we thank you sa aming narinig. Have mercy upon us na makita namin ang bagay na to. There are Laban, pero may leash, may limit, may istasyon sila. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ma-focus kami lang sa prosperity. But the theology behind that, you are using this para lalo kaming magtiwala sa inyo. Have mercy upon us, Panginoon, na hindi kami mabulagan sa prosperity, hindi rin kami ma-discourage when these persecutions come, kundi makita namin that there is a God who overrules, a God who intervenes. He skips the means. Ang mga unworthy kami because of the new covenant in Jesus Christ. Na maging bahagi kaming lahat ng new covenant ng Panginoong Hesus. Because these things we ask in Jesus' name. Amen.